Okay, isang magandang araw po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa ating programa na 10 minutong usapan. Sama po natin si Sir June, no? So ayan, Oh, sa pag-uusapan po magandang natin gabi. ngayon, magandang gabi po sa atin, araw sa atin lahat dyan. Sa mga makapapanood ngayon sa video na ito, sa video po na ito pag-uusapan natin ang mga pagkakataon na pambihira, no? Pambihirang pagkakataon na tinatalakay sa publiko. Ito po ay ang pagkakaroon po natin ng mga senador, mga politiko na magkakamag-anak, pamilya, magkapatid. Yan po yung discussion po natin ngayon. At ngayon, no, bago natin umpisahan, gusto nating silipin kung sino-sino ba yung mga magkakamag-anak na senador ngayon, especially ngayong 2025. So meron dito na nagpang-abot, tama ba ako, no? Sir Jun, na may nagpang-abot na Tama. 20 from Paabot 2022 sa na mga senador. 20th Congress. Tama. Okay, so yung mga babanggitin natin mga listahan dito ay meron pong mula sa 2022 at syempre ngayong elected na 2025. Sa pamilya ng Villar, no? I think sa 20th Congress nga to, 'di ba? Sa pamilyang Villar, si Mark Villar from 2022 at ang bagong halal na si Camille Villar from this 2025. Sa pamilya Cayetano naman ay si Alan Peter Cayetano from 2022 at ngayon 2025 ay si Pia Cayetano. Sa Estrada naman, no? Ito po ay Estrada Ejercito Half Brothers, si Jingo Estrada, no? At si JV Ejercito. Pareho po silang mula sa 2022. So, sa dako po tayo sa isa sa pinakakilala na pangalan sa panahon po ngayon at yan po ay ang Tulpo Brothers, no? Sa 2022 si Rocky Tulpo at ngayong 2025 ay si Erwin Tulpo, no? Sa kabuuan, no, isang katlo ng Senado, 8 sa 24 na senador ay galing sa apat na magkakapatid na pamilya na ito, no? Yan po yung mga binanggit po natin ngayon. So, ngayon, bakit po ba napakahalagang pag-usapan ito? Talakayin po natin yan kasama po si Sir Jun sa bagay po na ito. Bakit kaya napakahalaga po na pag-usapan ito? Pero hindi po ito na pag-uusapan ha. Baka, baka tayo lang yung nag-uusap. Siguro hindi, nabanggit naman sa balita to. Pero kung titignan po Okay. natin yung mga vlogs, bihira yung nag-uusap dito. Bakit kaya mahalaga po ito? Siyempre, napakahalaga nito. Makikita natin, kahit nung nakaraang impeachment, alam naman natin na two-third voting, ilagay sa two-third votes para lang i-archive yung impeachment. Makita natin, 16 lamang ang kailangan. No? So, paano na kung magkakaroon pa ng talagang opinion na na, na pagmumulan, ano? Kaya nga may represent ang tinig ng bayan kung ang ating Senado ay nire-represent ng ilang pamilya, no? At makikita natin binanggit na ni ano no ni kasamang Shell doon sa mga nanggit niya ay mga datihan ng politiko. Actually, hindi naman niya nababago na halos talagang ito ay alam na natin. Nung magbotohan po, 18, no? Ang kanga ay bumoto. 6 dito ay magkakapatid. So, kayo na maglaro-laro sa isip ninyo. Ang bayan natin ay dinidesisyonan ng 24 na senador. At ang isang proseso ng impeachment, makikita natin, ay ito ay nagre-represent ng 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 feeling dapat ng ng mga tao, dinaing, ano pa talaga. At marami ang nagtanong, tama nga ba ang
magdedesisyon sa atin ay hindi hindi magmumula sa ilang pamilya lamang. So makita natin 18 ang bumoto, 6 dito ay magkakapatid. So maraming mga advantage, maraming disadvantage po pag makikita po natin. Paano na ho pag may mga kontrata silang Medyo nawawala lang ah, po na medyo nagcha-choppy dun sa paano na pamilya lamang sa kung sila. meron negosyo, sila Juan. Okay na po, medyo nag-choppy lang tayo. Tuloy lang po. okay, makikita natin na napakahalaga, no? Kung yung i-imagine lang, ang total number ng ating mga senador ay 24. 6 diyan, magkakapatid. Sa mga pagpasalamang batas, kapag may interest ang magkakapatid o ang isang kahit dalawa lang yan, ay ang decision lagi niyan ay magiging isa lang, no? Yung mga 99%, hindi nila pababayaan ang mga interest nila. At sabi ko nga, nung nakaraang impeachment, two-third votes lang, di ba? Correct po ako. Lagay mo na sa two-third votes, ang kailangan lang para mabaliwala ang impeachment, ang article of impeachment ay 16 lamang. So kung 16 lamang at kung may mga political na interest ang 6 na yan, ay makikita natin mabubuo na, no? Mabubuo na yung 10 na lang ang kulang. Or hindi na yun ang tignan mo, no? Talaga bang silang magkakapatid lamang? Itong mga nabanggit natin ng mga dati nang laging nananalo, makikita po natin talaga bang wala nang ibang pwedeng mag-represent na opinion? Wala na tayong pakialam nga doon masyado kung ikaw ay maka-Duterte, pero hindi kaya maganda kung isang Duterte naman. Kung ikaw naman ay maka-Villar, hindi na kaya sabihin isang Villar na lang sa Senado. O isang Cayetano na lang sa Senado. Isa na lang na na ehersito sa Senado. Talaga bang wala nang makuhang ibang luluklok at tuhubog sa ating bayan sa pamamagitan ng legislaturang function, kundi itong may magkakatubo. So, dito lang nakikita natin ang malaking katanungan, no? Paano uusad ang bansa kung hindi talaga nakikita ang opinyon na tinatawag na diversified opinion, no? Yung nga ay diverse opinion. Ano bang tawagin mo ba niya? Talagang ito ba ay nare-represent ang mga opinion na magmumula sa iba-ibang sektor. Gayun din po yung mga party list po natin. Nakikita po natin, Duterte Youth, di ba? Ilang Duterte na po. Aliado Duterte sa Senado, meron pang Duterte Youth. Ewan ko, nanalo sila. Ang bibigyan lang po tayo ng example, paano na, no, magiging maayos. Kayo po ba, ano po ba ang opinion ninyo? Ano ba masasabi ninyo na ang magpapatakbo ng bansa po natin ay magkakapatid, magkakamag-anak, gayong ang konstitusyon na sinasabi ay bawal ang political dynasty. Pero ang sabi nga, ang konstitusyon ay hindi na-define, hindi nagsasabi ng detalyado, kaya nagkakaroon ng ibang problema pa rin hanggang sa ngayon. Ano po? Kaya isang tanong lamang po sa inyo, pabor ba kayo na sa susunod na mga eleksyon, anumang mga pagdedesisyon na kakailanganin at kukuha tayo ng representasyon, talaga bang magmumula lang ba ito sa iilang pamilya o sa sa isang pamilya ba ay tama nga ba
na dalawa sila na magbibigay ng opinion para sa kinabukasan ng ating bansa. Sige lamang po. At magandang mapagpalang araw po sa inyo. Alright. Siguro hanggang dito na lang po tayo para sa ating 10 minutong usapan. Ito po yung paunang video po natin. Kung makita po ninyo itong video na ito, please mag-comment kayo ng related sa topic natin o kahit unrelated. Pag-uusapan po natin yan sa mga susunod na video. At bilang pag-input na rin dito sa video na ito bago tayo magpaalam, napakahalaga po ng pinag-uusapan natin ngayon bilang awareness sa bawat isa. No? Kasi minsan hindi na natin ito binibigyan ng pansin pero ang laki po pala ng impact sa nangyayari sa kasalukuyan po na gobyerno natin ngayon. No? So please mag-subscribe din po kayo para updated kayo sa mga videos po natin pag nag-upload tayo. So yun lamang po. God bless us all po.